Sweldo na naman. Pero parang isang iglap, ubos na agad. Sa dami ng bills, utang at marami pang gastusin. Bakit ganun? Bakit may mga taong umaangat sa buhay habang iba ay lagi na lang kapos? Swerte lang ba sila? O may sikreto sila na di natin alam? O baka naman may mali tayong ginagawa na hindi natin napapansin? Ito na ang kasunod na episode ng ating book series mula sa sikat na libro na Rich Dad, Poor Dad. Alamin natin yung mga aral mula kay Robert Kiyosaki kung paano malalagpasan ang mga hadlang kung bakit hindi umaasenso o yung mayaman ng isang tao. Kaya siguraduhin mong panoorin hanggang dulo ha. Let's go! Paano malalagpasan ang mga hadlang sa pagyaman? Binigyan diin ni Robert Kiyosaki sa bahagi ng librong ito na ang pag-asenso sa pera ay hindi lang tungkol sa kaalaman at kakayahan. Mahalaga rin na malampasan ang mga balakid sa loob ng ating sarili. Ayon kay Robert Kiyosaki, may 5 dahilan o hadlang kung bakit maraming tao ang hindi yumayaman at umaasenso. Number 1, takot. Ayon sa kanya, ang takot, lalo na ang takot na mawalan ng pera, ay isa sa pinakamalaking sagabal para magtagumpay sa pananalapi. Maraming tao ang natatakot mawalan ng pera o malugi sa mga investment kaya't nagdadalawang isip silang sumubok. Maraming tao ang natatakot mag-invest o mag-risk dahil pinalaki sila na may takot sa pagkatalo. Mas inuuna ang seguridad kaysa sumubok magnegosyo o mag-ipon ng pera. Halimbawa nito ay isang empleyado na may stable na trabaho ang gusto mag-invest sa stock market o magtayo ng maliit na negosyo. Pero dahil sa takot na baka malugi, mas pinipili niyang mag-ipon na lang ng pera sa bangko kahit mababa ang interes dito. Dahil dito, nawawalan siya ng pagkakataong paluguin ang kanyang pera sa mas mataas na returns. Ang pangunahing pagkakaiba ng mayaman at mahirap na tao ay kung paano nila hinahandle ang takot. Sabi ni Robert, wala pa siyang nakilalang mayamang tao na hindi nawalan ng pera. Dahil ang goal nila ay manalo at hindi magpatalo sa takot. Paano nga ba malalampasan ng fear o takot? Number 1, magsimula sa maliit na risk para masanay at makapag-build ng tiwala sa sarili. Halimbawa na lang, si Kirsten gusto magtayo ng pastry business pero takot malugi. Instead na bumili agad ng mamahaling equipment, nagsimula siya sa pagbibenta ng cookies sa office mates gamit lang ang oven sa bahay. Dahil dito, natutunan niyang i-manage ang risk habang kumikita na rin. Mas madaling mag-take ng bigger risk kapag sanay ka na sa small wins. Kaya simulan mo muna sa maliit at i-build ang confidence mo. Number 2, palitan ng what if I fail ng what if I succeed. Madalas takot ang pumipigil sa atin para sumubok ng bagong bagay. Iniisip agad natin ang worst case scenario. Paano kung pumalpak ako? Pero paano kung baliktarin mo ang tanong? Paano kung magtagumpay ako? Ganito din ako noon nung magsisimula ako sa aking YouTube channel. Kakayanin ko ba? Paano kung mag-fail ako? Pero ang ginawa ko, sinimulan ko lang at habang tumatagal ay na-enjoy ko na yung proseso. Ang dami ko ding natutunan habang ginagawa ito. And ang best part, nagagawa ko yung pangarap ko noon na makapag-share ng aking talento at konting kaalaman. At nagpapasalamat ako at marami ring nakaka-appreciate ng aking mga videos. Gaya din ang ginawa ni J.K. Rowling, author ng Harry Potter. Halos sumuko din siya noon bago pa man naging matagumpay ang kanyang libro. Dumaan siya sa marami at paulit-ulit na rejection mula sa mga publishers. Madali sana siyang sumuko at sabihin, what if I fail? Pero hindi siya tumigil. Pinanawalaan lang niya yung kanyang mga kwento at ipinagpatuloy lang ang pagsusulat. Hanggang isang araw, may isang publisher na nagbigay ng pagkakataon. And the rest is history. Ngayon, ang Harry Potter ang pinakamabentang book series sa kasaysayan. May mga milyong kopya at nakatanggap na maraming parangal, pagkilala, at papuri mula sa iba't ibang panig ng mundo. At si J.K. Rowling, isa lang naman siya sa pinakamayamang author sa buong mundo. Kaya bago mo isiping baka mag-fail ka, ay tanungin mo ang iyong sarili. Paano kung magtagumpay ka? Number 3, learn from mistakes instead of giving up. Kapag nagkakamali tayo, madalas gusto na lang natin sumuko. Pero sa totoo lang, ang failures ay lessons na makakatulong para gumaling ka pa. Instead na panghinaan ng loob, gamitin ito bilang guide para maiwasan ang parehong mali sa susunod. Alam mo ba na bago naging successful ang Disney, dumaan muna si Walt Disney sa matinding pagsubok? Nagtayo siya ng sarili niyang animation studio pero dahil sa pagsubok, nalugi ito at nagsara. Pero imbis na sumuko, ginamit niya ang failure nito para bumangon. Dito niya binuo ang isang bagong karakter at tinawag niyang si Mickey Mouse. Ang naging simbolo ng Disney Empire. Ngayon ang Disney ay isa sa pinakamalaking entertainment company sa mundo at lahat ito nagsimula sa isang taong hindi sumuko sa pagkakamali. Kaya hindi kailangan perfect sa simula. Ang mahalaga, natuto ka at bumabangon sa bawat pagkakamali.
Ang ikalawang hadlang sa iyong pagyaman, sinisisin o pag-aalinlangan at negativity. Maraming beses na nating naririnig ang tanong na, paano kung malugi ka? Paano kung hindi mag-work? Dahil sa pag-aalinlangan at negativity, maraming tao ang hindi na sumusubok at nawawalan na ng pagkakataon na umasenso. Ibinahagi ni Robert ang kwento ng isang kaibigan na bibili sana ng murang investment property. Pero dahil sa sinabi ng kapitbahay na hindi ito magandang deal, nag-back out ito. Kung tinuloy niya, nadoble sana ang kanyang puhunan at nagsimulang umisenso. Minsan, hinahayaan natin ang pagdududa ng iba o ang sarili natin pagdududa na pigilan tayo sa pagkilos. Naglalaro tayo ng safe at napapalampas sa mga opportunity. Kung si Henry C. na siyang nagtatag ng SM Group ay nag-alinlangan dahil sa mga nagsabi sa kanya na hindi ubra ang kanyang negosyo noon, na nagsimula lang din sa maliit na tindahan ng sapatos sa Quiapo. Marahil ay hindi makikilala ang SM bilang isa sa pinakamalaking korporasyon na may negosyo sa retail, banking at real estate. O kaya si Tony Tan Cakchong, ang founder ng Jollibee Foods Corporation na nagsimula lang din sa isang maliit na ice cream parlor at sumubok na palawakin ng kanyang negosyo. Marami nagsabi noon sa kanya na mahirapan siyang tapatan ng McDonald's pero sa kabila noon ay hindi siya natinag. Ang ginawa niya ay pinag-aralan niya ang panlasa ng mga Pilipino. Pinakilala niya yung mas malasang burgers, sweet-style spaghetti at crispy fried chicken na swak sa panlasa ng Pilipino. Ngayon, ang Jollibee ay hindi lang nangungunang fast food chain sa Pilipinas, kundi isa rin sa mga pinakamalalaking global Filipino brands na lumalaban sa mga higanting kumpanya sa buong mundo. Kung nakinig sina Henry C. at Tony Tan Cakchong sa mga taong nagsasabing, wag na, baka malugi ka. Hindi sana natin nakita ang SM Supermalls at Jollibee na nagbibigay ng libu-libong trabaho at nagiging bahagi ng buhay ng bawat Pilipino. Paano ba malalampasan ang pag-aalinlangan at negativity? Number 1, palitan ang hindi ko kaya ng paano ko ito magagawa. Minsan, kapag naharap tayo sa isang malaking hamon, iniisip agad natin na hindi ko kaya. Kapag kasi inisip mong hindi ko kaya, ang utak mo ay hahanap na ng mga dahilan para suportahan ang paniniwala mo. Kaya sa halip na sumuko agad, mas magandang tanungin ng sarili, paano ko ito magagawa? Dahil kapag tinanong mo ang sarili mo nito, bigla kang makakaisip ng solusyon. Kaya tuwing may opportunity, tanungin ng sarili, paano ko ito magagawa imbis na hindi ko kaya? Number 2, huwag matakot sa pagsubok at pagkakamali. Maraming natatakot sumubok dahil baka magkamali sila. Pero ayon kay Kiyosaki, ang failure ay isang paraan para matuto. Mas mainam na magkamali at matuto kaysa hindi sumubok at manatili sa parehong sitwasyon. Number 3, iwasan na masyadong pakikinig sa mga negatibong tao. Maraming tao ang magsasabi sa iyo na delikado ang pagnenegosyo, mahirap ang pag-invest o hindi ka yayaman. Pero tandaan, hindi ka dapat matakot sa mga opinyon nila kung gusto mong umasenso. Makinig lang sa mga taong may actual experience sa pagyaman, hindi sa mga taong walang ginagawa kundi magduda. Humanap ng mentor o role model na naka-achieve na ng gusto mong marating. Number 3, na humahadlang sa iyong pagyaman ay ang laziness o katamaran. Ayon kay Robert Kiyosaki, hindi lang literal na katamaran ang problema. Sabi niya, busy people are often the laziest. They stay busy as a way of avoiding something they do not want to face. Pinipili nating maging abala sa mga bagay na hindi nagpapayaman sa atin. Ibinahagi ni Robert ang kwento ng isang hardworking but lost man na todo kayod para maging good provider para sa pamilya. Nag-i-spend siya ng maraming oras sa trabaho. At nag-uuwi din ng trabaho kahit weekends dahil akala niya yun ang best way para masecure ang future nila. Pero dahil sa sobrang pagka-busy, hindi niya napapansin na unti-unti siyang lumalayo sa asawa at anak niya. Isang araw, pag-uwi niya, wala na sila. Iniwan na siya. Alam niya may problema sila sa pamilya pero imbis na ayusin, mas pinili niya magpakabisi sa trabaho. Dahil sa lungkot at stress, naapektuhan ang performance niya. Hanggang sa pati ang trabaho niya ay nawala na din. Moral of the story, ang pagiging abala ay hindi nangangahulugang produktibo ka. Pwedeng araw-araw kang pagod pero kung wala namang asensong nangyayari, baka ginagamit mo lang ang pagiging busy para takasan ang mas mahalagang bagay na dapat mong gawin tulad ng pamilya, relasyon at balansing buhay. Paano ba natin malalampasan ang katamaran? Ang sabi ni Robert Kiyosaki, gamitin ang greed as motivator. Karaniwan, kapag naririnig natin ang salitang greed o kaswapangan, iniisip natin na masama ito. Yung tipong gusto mo ng sobra-sobra kahit makasakit ka na ng iba. Pero sa Rich Dad Poor Dad, iba ang tinutukoy ni Robert Kiyosaki. Ang greed na sinasabi niya ay hindi pagiging sakim, kundi matinding kagustuhang pagandahin ng buhay mo at ng pamilya mo. Kaya gawing mindset ang mula sa hindi ko afford, papunta sa paano ko ito ma-afford.
Halimbawa, si Leo ay isang empleyado na gustong matuto ng bagong skills para tumaas ang sahod o makahanap ng mas magandang trabaho. Nakakita siya ng online course na swak sa gusto niyang aralin. Pero nang makita niya ang presyo, agad niya naisip, ang mahal, hindi ko afford yan. Dahil sa ganitong mindset, hindi na niya itinuloy yung pag-aaral at nanatili na lang sa kasulukuyang sitwasyon. Pero kung babaguhin ni Leo ang pananaw niya at tatanungin ng sarili, paano ko ito ma-afford? Sa ganitong paraan ng pag-iisip, hinahamon natin ang ating sarili na maghanap ng solusyon. Maaari ito sa pamagitan ng maghanap ng libreng online course o scholarship programs. Magtabi ng maliit na halaga mula sa sweldo bawat buwan para sa pag-aaral. Gamitin ang company training benefits kung meron sa trabaho niya o maghanap ng freelance gigs o extra income para magka-fund para sa learning investment. Number 2, palitan ng wala akong oras nang gagawa ako ng oras. Maraming tao pagdating sa pag-aaral ng pera o paghanap ng extra income, madalas nilang sinasabi na wala silang oras para dito. Pero may oras sila para sa social media, TV series o gaming. Ang pwede gawin ay i-track ang daily routine mo. Kung may 2 hours kang ginugugos sa social media, bawasan ito at gamitin ang 30 minutes sa pag-aaral ng financial literacy o side hustle. Number 3, iwasan masyado kung pagod excuse. Madalas nating iniisip na wala tayong oras para matuto dahil pagod na tayo sa trabaho. Ayon kay Kiyosaki, ang tunay na pagod ay yung paulit-ulit ka nagtatrabaho nang hindi umaangat ang income mo. Prioritize ang future mo kaysa pansamantalang comfort. Ang trabaho mo ngayon ay stepping stone lang, hindi final destination. Anong pwede natin gawin? Maaari ka maglaan ng 20 to 30 minutes bawat araw para magbasa o matuto ng mga bagong skills. O kaya naman, maaari mo gamitin yung commute time para makinig ng podcast tungkol sa kaalamang pera at negosyo. Ang number 4 na hadlang sa ating pagyaman, ang bad habits o maling nakagawian. Marami sa atin, inuuna munang bayarin, luho at gastos. Tapos kung ano na lang yung matira, saka lang iniisip ang pag-iipon. Ang problema, wala nang natitira. Ayon kay Robert Kiyosaki, the poor and middle class pay their bills first. The rich pay themselves first. Ang may hirap at middle class, inuuna ang gastos. Pero ang mayayaman, inuuna ang sarili, hindi sa luho, kundi sa pag-iinvest at pagpapayaman ng kaalaman nila sa pera. Paano ba ma-overcome ang yung mga nakasanayang bad habits? Una, magbayad sa sarili muna bago sa iba. Tuwing sweldo, unang itabi ang ipon at mag-invest. Bago bayaran ng bills at gastusin, kahit may liit lang, ang mahalaga nagsisimula ka. Isa sa pinakasikat na paraan ng pagbabudget ay ang 50-30-20 rule. Una mong bayaran ng iyong sarili ng 20% ng iyong sweldo. Ito ay para sa mga financial goals mo, pambayad ng utang, ipon para sa hinaharap o paghahanda sa retirement. Ang 50% ng kita mo ay mapupunta sa mga pangangailangan tulad ng upa, kuryente, tubig, pagkain at iba pang bayarin. 30% naman ay para sa luho, kasiyahan, gaya ng pagkain sa labas, bakasyon, hobbies at entertainment. At si Warren Buffett, isa sa pinakamayamang tao sa mundo, ay lagi inuuna ang investment bago ang ano pa mang gastos. Hindi siya maluho kahit bilyonaryo na. Sa halip na gastusin agad ang kita, inuuna ni Warren Buffett ang pag-iinvest sa stocks, negosyo at assets na kumikita. At kahit bilyonaryo na, nanatili siyang matipid. Nakatira pa rin siya sa bahay na binili niya noong 1958 at hindi bumibili ng mamahaling luho. Hindi siya nagpapalit ng kotse kada taon, ginagamit niya ito hanggat kaya pang hindi palitan. Kaya ang tunay na sikreto ay hindi pagiging maluho, kundi matalinong paghawak ng pera. Number 2, maging disiplinado sa pera. Iwasan ang ugaling, saka na lang ako mag-iipon pag may extra. Gawing priority ang pag-ipon at pag-invest, hindi extra, kundi dapat non-negotiable. Number 3, iwasan ng lifestyle inflation. Hindi porkit lumaki ang ating kita, dapat lumaki rin ang ating gastos. Huwag gumastos para lang magmukhang mayaman. Mag-ipon para totoong yumaman. Si Mark Zuckerberg, kilalang nag-develop ng Facebook, sikat at milyonaryo, ay simple lang manamit. T-shirt at jeans lang. Kasi hindi niya kailangan patunayan ang kayamanan niya sa damit kundi sa investment niya. Gaya ni Zuckerberg, pwede kang yumaman ng hindi kailangan maging maluho. At number 5 na humahadlang sa ating pagyaman ay ang arrogance o kayabangan. Ang kayabangan ni hadlan sa pag-unlad. Kapag iniisip mong alam mo na ang lahat, nawawalan ka na ng pagkakataong matuto at umasenso.
Ayon kay Robert Kiyosaki, arrogance is the cause of ignorance. The moment you think you know everything, you stop learning. Maraming tao ang hindi yumayaman dahil sa kanilang kayabangan. Iniisip nilang hindi na nila kailangang matuto, kaya hindi na sila nag-invest sa bagong kaalaman. Parang isang tasang punong-puno ng kape. Kapag sinubukan mong magdagdag, matatapon lang. Ganyan din ang isip natin. Kung pakiramdam mo, alam mo na lahat, wala nang bagong kaalaman na makakapasok at hindi ka nauunlad. Minsan, kailangan i-empty muna natin ang ating isip sa mga lumang paniniwala para magbigay daan sa bagong aral na makakatulong sa atin. Paano natin ma-overcome ang kayabangan o arrogance? Number 1, aminin na hindi mo alam lahat. Kapag iniisip mong alam mo na ang lahat, hindi ka nabukas sa bagong impormasyon. Ang totoong matalino ay ang taong handang umamin na may mga bagay pa siyang dapat matutunan. Kailangan natin maging bukas sa bagong kaalaman at huwag matakot magtanong. O kaya naman, magbasa ng libro, makinig sa eksperto, o mag-attend ng seminars tungkol sa tamang pag-invest o kaya naman sa pagninegosyo. Number 2, matuto makinig sa mas may alam. Kung gusto mong umasenso, dapat ka makinig sa mga taong may aktwal na karanasan sa pagyaman, hindi sa opinyon lang ng iba. Kilalanin yung mga taong may napatunayan na sa larangan ng pera at negosyo. Maging mapanuri at huwag makinig sa mga taong hindi naman talaga nagtagumpay. Number 3, maging handa sa patuloy na pag-aaral. Ang pagyaman ay isang proseso na patuloy na pag-aaral. Hindi sapat na matuto ka ng isang bagay at doon na lang manatili. Si Kiyosaki mismo ay hindi tumigil sa pag-aaral. Kahit na naging milyonaryo na siya, patuloy pa rin siya nagbabasa ng mga libro, nakikinig sa mentors at nag-aaral ng mga bagong investment trends. Dahil sa mindset na ito, patuloy siyang umasenso. Maaari rin natin tularan ang ginawa ni Robert Kiyosaki. Mag-invest sa sarili mo sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga bagong skills at knowledge. At huwag matakot sumubok ng mga bagong bagay kahit papakiramdam mo ay expert ka na. In summary, ng 5 dahilan kung bakit hindi yumayaman ng isang tao. Number 1, fear o takot. Number 2, cynicism, pag-aalilangan o negativity. Number 3, laziness o katamaran. Number 4, bad habits o maling nakagawian. At ang ikalima, arrogance o kayabangan. Comment down below kung anong lesson sa Rich Dad Poor Dad ang pinaka-nakarelate ka. Kung marami kang natutunan at nagustuhan mo ang video na ito, i-like, share at subscribe na para sa mga susunod pa nating animated money lessons. At lagi mo lang tatandaan, kapag may gusto tayong ma-achieve sa buhay, laging may peraan. Salamat sa panonood!